ng Pilipinas. Para sa ating episode ngayon, sa ating Laang Kawal Highlight, ang makakausap natin at makakasama natin ngayon ay walang iba, ang ating kasamahan din sa 1502nd sa Red Reserve Infantry Brigade, ang ating masipag at talagang very snappy, si Sergeant Roy Olaires. Sergeant Roy, kumusta kayo? Okay naman po, sir. Nabati ka muna bago ang lahat. Oo. So, isang magandang at mapagpalang araw po sa lahat ng sumusubaybay and sa lahat ng nanonood po. Okay, sige. Sir, pag-usapan natin yung about sa ating buhay Laang Kawal. No? By the way, ako si Buk Ricky, ang S7, Civil Military Operation Officer ng 1502nd. Itong Laang Kawal Highlight ay pinifeature natin dito ang buhay ng ating mga reservist at maging ang regular force at pinag-uukulan natin para mabigyan ng kaalaman ng ating mga kababayan patungkol sa ating pagiging Laang Kawal. No? So this is initiative of 1502nd Brigade sa pamumuno ng ating commander na si Sir Noto. Okay, Sir Roy, bago ang lahat, pakilala muna kayo sa ating mga taga-panood at taga-subaybay sa ating 4K Edutainment Laang Kawal Highlight. So yun po, I am Sergeant Lawrence Roy Olaires, the current training NCO of the 1502nd Red Reserve Infantry Brigade, Quezon City, 1302nd CDC po, NCRRCDG. So, training staff din po ako sa ROTC unit ng Quezon City University and PUP ROTC po. Sige Roy, wala ka bang mga babatiin ating mga mahal sa buhay? Yun po, binabati ko yung shoutout po sa family ko, sa mga student ko po sa Quezon City ROTC, Quezon City University ROTC unit and sa PUP ROTC unit, and sa mga kabatch ko po sa advanced ROTC. Wow, okay. Hi to all, no? Sa ating mga ROTC graduates at of course, yung mga takers ng ROTC sa ngayon. Okay, Sir Roy, anong pinagkakabalahan natin sa civilian life? So ngayon po, ang civilian work ko po is professional photographer po ako and prop maker po ng mga movies and sa mga series po. So nag-a-appear kayo sa TV? Hindi naman po. Ako lang po yung gumagawa ng mga props sa mga movies, sa mga sa TV series, mga ganun. Okay. Ano yung mga sample ng TV series natin na kung saan involved tayo? Mostly po sa mga TV series po sa GMA7 po. Or Kapuso? Yes po, yun. And some private private studios na rin po. Wow. So kumusta naman yung pagiging photographer natin? Actually, yung pagiging photographer ko po ngayon, sir, is naka-laylo po ako when it comes to working kasi hindi ko po nagagamit ngayon yung mga equipment ko. Pero yung skills ko na i-share ko pa rin when it comes to serving the Reserve Force and the ROTC program. Gaano ka nakatagal dyan sa photography? I started since my college days po. Hobby lang po siya, and then comes the time na nag-training po ako to enhance my skills and to add additional knowledge para sa akin sa photography. And doon na po nag-start yung into professional po. Naging street photographer po ako nagsisend ako ng mga pictures to National Geographic channel. Channel po. So talagang nagagamit yung inyong
kasanayan, no? Yes po. At napapakinabangan ng ating mga kababayan din. At siguro hindi lang Pilipinas, pati sa international community, ano? Sige, Roy. That is a private life, ano? Pag-usapan natin yung as a child, no? Yung balik tanaw tayo sa ating buhay. Ano ang family background ni si Roy? Taga saan? Pangilan sa magkakapatid? So, I am the youngest po sa tatlong magkakapatid po. Na yung family ko po is very religious oriented. So, yung parents ko, my mother serves at our parish. Also with my dad. Pati yung sister ko nagsiserve din po sa parish. And dun po ako lumaki sa loob ng simbahan. Actually, when I was maybe 5 years old, nasa simbahan na po ako. Simbahan ka na. So, doon na po talaga ako lumaki sa simbahan and doon na ako namulat sa service to the community and to the church. So, yun po. Wow. Ganda ng kwento mo, ano? Talagang nasa simbahan ka na that time. So, yung... Anong ginagawa mo so far? Your childhood years doon sa church, sa simbahan? Nag-start po ako as pumupunta lang sa mga catechism lectures, mga ganun. Pero dumating yung time na nagustuhan ko pong mag-serve and naging altar server po ako for a very long time. For almost 18 years po akong naging altar server. Since 7 years old, nag-stop lang ako nung nag-active ako sa Reserve Force. Reserve Force. Oh. Kumusta yung childhood years ni Roy? I mean, focus on school life memories natin. Nung high school, elementary high school, so naka-focus po talaga ako into school, simbahan, bahay. So ganun po yung daily daily routine ko. So bahay, school, simbahan po talaga. Yun lang. So nagse-serve din po ako sa community dati as part of the Youth for Christ. So talagang naging po ako kumbaga spiritually matured ka, no? Opo. Kasi 18 years in church. Opo. Yung teachings talaga na-acculturate sa'yo, na-adapt yes mo. Po. Oo. So, from that 18 years po, na-build up po yung mindset ko into service talaga into the community. To the community. Yes po. Oo. So, kaya nagre-reflect pa rin ngayon, ano? Yes po. Na-divert lang po to other duty. Oo. Sige, nag-iba lang ng uniforme. Yes. Kasi sa simbahan, di ba, ang ating uniform ay puti, ano? Anong tawag doon sa uniform? Vestments po. Vestments. Oo. Talagang for 18 years, ganun ang ginagawa mo. Yes po. Oo. Sige. Magandang kwento pala nito, no? Very spiritually matured. At saka ang buhay niyo talagang nasa paglilingkod. Yes. No? Paglilingkod, pagsisilbi sa ating Panginoon. Sige, si Roy, ngayon pag-usapan natin ngayon, ano? Paano ka po napunta sa Reserve Force and what drives or inspire you or motivate you to join the Army Reserve Force? So yun po, when I was still in high school, medyo I'm a bit radical in thinking. So gusto kong yung changes na makita ko agad. But then comes my college days na pumasok ako ng ROTC, and then pagpasok ko ng ROTC, I didn't decide na mag-cadet officer, but then so yun po yung parang naging sa akin ni God na pumasok ng ROTC officer. And naging masaya naman po. From that moment, naisip ko na ito yung pinili ni God para sa akin na path. Na i-divert lang yung service ko into this path. So, from ROTC, after I graduated the college, graduate na rin po ako ng ROTC, tinuloy ko po yung
pagre-report sa Reserve Force as sa RRU natin dito sa Quezon City. And then nag-signify ako to be an instructor po ng ROTC. So para patuloy ko yung mga experiences ko and knowledges na na-acquire ko from my cadetship days, mai-share ko to the new generation of youth and to the new generation ng mga magiging cadet officer. So magkaroon sila ng inspiration na to pursue the military service, be it into the regular force or be it into the reserve force. Wala naman pong yun kung nasan tayong service. So yun po yung gusto kong i-impart sa kanila na as youth maging change tayo na hinahanap natin. So yun yung kaya naging drive ko para magpatuloy into service. But sino ang influential person na naalala mo para gawin mo ito o ipagpatuloy mo ang maging bahagi ng Reserve Force? One of the reason kung bakit po ako nagpapatuloy ngayon sa Reserve Force is yung mga upperclassmen ko po sa Advanced ROTC na ngayon they are in the regular force na rin. One of my senior is from Scout Ranger na po ngayon and one is from the Special Forces. So they are the ones na nag-motivate sa akin and sila yung naging inspiration po sa akin na magpatuloy into service. Also, one of the inspiration na nagbibigay sa akin para magpatuloy is yung mga naging junior ko na rin po sa Advanced ROTC na magkakasama na po kami ngayon na nagsuserve sa Reserve Force po. Parang ang ganda ng kwento, no? Kasi yung inspiration, yung motivation mo, resulting to dedication and commitment. Yes po. No? At saka passion. Yes no? po. Passion talaga, oo. So, Roy, how will you describe your experiences sa pagiging reservist natin? Especially yung mga education, yung mga trainings natin na naituro, no? O na-attendihan, no? Pangalawa, yung relasyon natin sa mga colleagues natin, sa reservist, no? And yung bilang isang military reservist, kumusta yung experience natin? Paano natin ito i-describe? Yung experience ko from the start po na nag-serve ako into the Reserve Force, sobrang fulfilling para sa akin and sobrang daming skills and knowledges po na na-acquire ko. And from these trainings, from this knowledge and skills na nagkaroon ako, na i-share ko siya ngayon dun sa mga fellow reservists ko. And also from the ROTC cadets na natuturuan ko ngayon. So yung mga skills na na-acquire ko din po is hindi lang nag-focus sa mga reservists din and sa mga ROTC cadets. Na-share ko din siya sa community sa community ko and sa church, sa simbahan, yung mga skills na lalo na yung mga skills na kailangan ng individual na tulad ng mga emergency response. So yung mga ganun po, na-share ko hindi lang sa reserve unit, hindi lang sa schools, within my own community, within family also. Importantly, may community sa lugar namin. So na-impart ko sa kanila yung mga knowledge na natututunan ko po sa habang patuloy ako nagsaserve sa Reserve Force. Maganda yung experience mo kasi hindi lang siya learning. Yes po. Mayroon practice. Yes po. No? Which is yun naman ang gusto natin na habang tayo naririto sa pagiging laangkawal, kasi mga volunteer naman tayo lahat, wag natin sarilihin yan. Sarilihin lamang yung mga nagiging kaalaman natin sa mga trainings, mga doctrines, mga tinuturo sa atin. Kundi ang gusto natin i-share ito, no? At para sa kabutihan ng
mga kababayan at komunidad na pinagsisilbihan natin. So, mayroon na po ba tayong mga naging achievements, no? Or initiative simula na ikaw ay mag-join sa ating reserve force? One of my masasabi ko siya, sir, na my greatest achievement is yung nakikita akong product ng mga ROTC, advanced ROTC na nakakapag-pursue to the regular force. So, I can say na nagiging achievement ko yun kasi na-inspire ko sila na magpatuloy na magsilbi sa bayan. And on my personal achievement naman po, ayun, nakapagtapos ako ng training sa state partnership ng Guam National Guard. Anong training yun? Anong training? Cybersecurity training, state partnership with the Guam National Guard, sir. And also, duty rin po kasi ako sa NCRRC-DG as one of the training NCO for the Advanced ROTC program. So, may mga awards din kami natanggap dun, sir. So, yun po, as part of the service, happy ako na nare-recognize yung mga ginagawa ko as part of the reserve force po, sir. I think yung iyong skills on photography ay nagagamit mo pa rin. Pati Yes, sir. yung mga designing, mga correspondence, Yes, sir. yung mga tarps na pinapadesign. Yes, Okay, can you mention something Yes about po, it? actually, that's one of the skills na very, na yung nagagamit ko po ngayon, yung photography ko. Sa reserve force? Yes po, actually, sobrang gamit na gamit ko po siya ngayon kasi ako din po yung CMO NCO ng both ng Quezon City University and ng PUP ngayon. So, na-share ko yung knowledge ko into photography to the ROTC cadets and also to my fellow reservists. So, naituturo ko sa kanila kung paano yung ng photography to properly communicate with the social media. So, yun po, nagagamit ko yung skills ko and sobrang happy ako kasi na-share ko sa community, sa reserve force and sa ROTC yung skills ko into photography po. Do you think ito yung skills na masaya ka kasi ito yung in sa iyo eh? Yes po, sir. Oo. So kung ano yung passion mo and interest mo or hobby mo, Yes ito po, rin yung makakatulong sa atin sa military service. So hindi lang tayo tinutulungan, kung nagko-contribute din tayo. Yes po, sir. Ng individual talent, skills, Yes po, diba? sir. And mga experiences natin. So given this mga positive experiences o mga traits natin na mayroon tayo na nakakatulong sa atin. So, paano natin ito papalaganap sa ating reserve force? So, yun po, yung katulad po nung ginagawa ko ngayon na nagkakandak ako ng mga libreng parang simple training po when it comes to photography para na-share ko naman yung knowledge ko sa ibang reservists. Hindi lang ako yung nakakagawa ng mga magagandang outputs. So, the other reservists na nai-impart ko yung knowledge ko, they can make or they can produce good and better outputs na rin to share into social medias po. So, kasi social media nowadays is the main source of information para sa atin ngayon. So, isang malaking bagay po yung pag-share ko ng skills ko and knowledge sa other reservists na nag-interact din sa ating social media community. Yes. Oo. Kayo ay nasa 1502nd din sa Yes po, brigade, ano? Magkakasama tayo. Opo. So, ano yung specific function mo or assignment mo sa brigade? Ngayon po, I am currently the S3 Training NCO po ng brigade. So, ako po yung naka-assign as when it comes to training po ng personnel. Isa po ako dun sa personnel na
aasikaso ng mga when it comes to specific trainings. Isa po ako dun sa nag-coordinate. So, yun po. Oh. So, kasama din ikaw sa CMO, no? Yes po, sir. Ano nga ang function natin doon? Sa kabuuan, sa Unified. Sa CMO naman po, ako po yung official photographer din po ng brigade. So, media officer. Yes po, media officer po ng brigade po. Brigade, oo. So, gaano ka nakatagal sa Reserve Force? I started from 2017 po. I graduated my cadetship po kasi 2015. So, pahinga po ako ng 1 year and then nag-serve po ako by 2017 to the Reserve Force na po. Matagal na. Pero do you have plan ba na ikaw ay call to active duty? Sa ngayon po, marami pong nagbibigay sa akin ng opportunity na mag-regular force, but the circumstances are Winnie mo. Yes po, sir. Tinitimbang when it comes to personal circumstances, I need to weigh in everything po talaga. Kasi dapat pag pumasok tayo, yung buo. Yes po, sir. Kailangan fully po yung service natin pag pumasok po talaga. Si Sir Roy ba, anong tinapos na course? I am a graduate of Bachelor of Science in Entrepreneurial Management po ng dito rin po sa PUP Quezon City branch po. Ito bang course na to na practice natin? Yes po, sir. Actually, itong photography and prop making po is small owned business ko po siya talaga. So, yung personal business ko or your personal civilian job ko is when it comes to photography, nag-aano po ako ng mga events po. Wedding, birthday, so ganun po. Sige, sa pagiging laangkawal, balikan natin, sa pagiging reservist natin, para sa mga kababayan natin, mga kapwa nating laangkawal, no? Paano ito nakaka-inspire? Itong pinasok natin na volunteerism, na naka-uniforme tayo, paano ito nakakatulong sa ating kababayan? At paano natin mahihikayat sila? So, para sa akin po, kumbaga, anong ambag? Yes po. Yun, para sa akin po, bilang isang laangkawal or a part of the Reserve Force, masasabi ko lang to encourage others po na maging part ng laangkawal or ng reserve is yung mga skills na meron po tayo, mai-share natin sa community natin, which I am doing right now, which we are doing right now po. And hindi naman po matatapos yung service natin sa sarili natin or earning skills. Yung skills po kasi mas maganda na i-share talaga natin. So, makaka-inspire tayo ng mga panibagong individual na gustong mag-serve, hindi lang sa community, but with for the whole nation. Kasi bilang reservist po kasi hindi lang naman inclusive sa community natin. Nagiging broad po yung service natin, na lalo na marami tayong nagiging calamities ngayon. Na-i-share natin lalo na when it comes to humanitarian aid. So marami po tayong nai-inspire na mga tao na gano'n na sumali into the Reserve Force na makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Lalo-lalo ngayon kasi sunod-sunod yung lindol, ano? Yun nga po. Ano yung ginagawa ng mga laangkawal para sa iyong kaalaman? So, tayo po as a part of the Reserve Force, laangkawal, nagiging humanitarian assistant po tayo, assistance. Nakapagbigay po tayo ng mga relief operations, search and rescue. Yan po, one of our duties, the search and rescue, the relief operation response. Nagbibigay tayo ng mga relief goods and helping na rin po sa pagre-repack ng mga relief goods. So, pati na yung security sa po, mga relief distribution. Yes po, yun na. Higing part po tayo ng security ng
distribution ng mga relief to the needed po. Kaya marami tayong nagagawa pag may mga crisis and disasters. Pero pag wala namang mga kagaya niyang nasa peaceful situation tayo, tuloy ang education. Yes po. Tuloy yung mga trainings, capacity building para ma-improve at mahasa para pag dumating yung mga kalamidad, ready tayo Yes lagi. po. Oo, sige. So, Roy, sa mga nagnanais, alam ko marami kang kwento, no? Kasi manghihikayat tayo Yes. mag-join sa atin. No? So, sa mga hindi pa member ng Reserve Force, sa mga nagnanais, ano ang iyong masasabi sa kanila? So sa mga mga kababayan natin na nag-iisip pa lang or may desire na mag-serve sa bayan natin, I am encouraging you all po na sumali, be part of the Reserve Force. Your skills and your knowledge are very much welcome po para ma-share sa ating mga kababayan. So, yun po. Oo. Ano nga ba yung requirements sa mga nagtatanong? Halimbawa, kung ako ay magiging bahagi ng reservist, ano ang mga kinakailangan kong requirements para ma-submit ito at ma-proseso para maging ganap na laanggawal? So, may dalawa po kasi tayong paraan para makapasok ng Reserve Force, which is one of it is the ROTC program. So, pag-graduate po tayo ng ROTC, the Reserve Command po will give us the serial number automatically, and then pwede na po tayong magpa-call to active duty on the reserve unit po. And then one of it is the BCMT or the Basic Military Training. So yun po, ang requirements naman po nun is yung mga basic clearances po natin from the local and national government para ma-check if we are eligible to take the necessary training to be part of the Reserve Force po. So saan ito isusumite ng mga requirements? So we can submit po the requirements na meron na tayo or na asikaso na natin yung mga requirements natin. Sasubmit natin itong mga requirements po na ito sa ating mga community defense center within our area or the city where we live, or the regional community defense group na kung saan po tayong RCDG na nabibilang. Sige, yan, para sa mga nagnanais, alam na natin kung saan pupuntahan, sa RCDG or sa mga CDC, sa Yes, community defense centers, no? Which is napakarami niyan at spread out yan all over the country. Yes, so, sa mga nagnanais, puntahan lang po ninyo itong community defense centers ng Armed Forces of the Philippines. Sige, Sir Roy, sa mga regular naman, sa mga current na mga reservists na nandiyan na, kagaya natin. Yes po. Ano yung masasabi mo sa kanila? So yung mga fellow kalaang kawal ko po or mga fellow reservists, let's continue to enhance and enrich our skills and knowledge to serve better our Reserve Command, our the Philippine Army, and our community. Tuloy-tuloy lang po tayong matuto at magturo para maka-inspire po tayo ng mga panibagong gustong sumali sa Reserve Force. And mai-share natin yung mga skills natin para hindi lang tayo yung nag-grow. So lahat tayo, sabay-sabay tayo bilang isang laang kawal, isang member ng laang kawal. Sabay-sabay po tayong natututo at nag-grow. Yun po. Ngayon, may mga napapansin tayo na may mga nagla-like and post Yes. na kung ano-ano, pati yung uniform. Yes po. Napapansin natin yan, Roy. Sa military, meron tayong mga do's and don'ts. Yes po. Familiar po ba tayo? Yes po. Okay, so banggitin natin ito na mga pinagbabawal para maka-align tayo at masunod natin yung gusto, standards ng ating military. So, sa military po, sa atin sa AFP, specifically sa Philippine Army, meron pong chain of command kasi na kailangan sundin. So,
as part of the Reserve Force or part of the Philippine Army, we need to fact check every thing we see in the social media nowadays. Kailangan natin i-check kung totoo ba ito or hindi, and i-assess natin sa sarili natin kung ano ba yung action na gagawin natin sa nakikita nating information ngayon, na hindi lang tayo basta-basta nagre-react, hindi lang tayo basta-basta nagko-comments ng negative or kung ano man yung nasa isip natin. Mas maganda kung i-assess muna natin yung mga nakikita nating information and i-process natin ng maayos sa ating sarili and kung ano yung nasa standard ng ating organization. So yun po. Oo. Kasi baka mamaya malihis tayo. Yes po, sir. Makakasira yan sa ating uniform. Yes po, sir. Alam nyo, napakahalaga ng uniform eh. Kaya nga, uniform. Hindi dapat in any form. Yes po, diba? So uniform. Kaya pahalagahan natin ito. Na uniforme natin. Huwag natin tudungisan. No? Kasi napakahirap kapag nadungisan. Isa lang na gumawa niyan, damay lahat. Kasi nasa uniform service tayo. Okay, Sir Roy, bago tayo magtapos, balikan lang natin. Ano ang talagang natutunan natin sa pagiging langkawal? Sa akin po, yung learning ko sa akin, yung pagiging humble, na although meron mga times na nagkakaroon ng shortcomings individually, pero dun sa humility in wearing our uniform, humility in serving our fellow citizen, yun po yung isa sa pinaka palagi kong iniisip sa sarili ko, na palagi service to the community, service to the nation po. Talagang napaka-worthy ng pagpasok natin, ano? Yes po, sir. Because uniform is discipline. Yes, sir. No? Kaya nga uniform, discipline talaga yan. Diba? Yes, sir. Alright, sige, your final message para sa ating mga kasamahan at mga kababayan, and nais nating pasalamatan at bigyan natin ng I think it is the best time ngayon, ano? Yes, sir. Kasi maririnig nila ito. So first of all, sa mga nagde-decide na sumali ng Reserve Force, I am encouraging you all to join and be part of the Reserve Force po, and share your skills, your knowledge, para sa hindi lang naman para sa sarili, para sa ating mga kababayan at para sa bansa po natin. And second, I want to thank my ROTC unit where I graduated. I want to thank the PUP. Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako sa posisyon na to ngayon, wala ako sa status ko na to ngayon. And also, I really want to thank my family po from what I have become. Sila yung isa sa reason kung bakit nandito ako ngayon. Lahat ng success ko, sila yung nagpupush po sa akin. And also, I want to thank all my seniors sa Advanced ROTC program, and also my juniors ngayon po na sumusuporta sa akin and nagtitiwala po sa akin. And I want to thank din po our Brigade Commander, Lieutenant Colonel Noto, for inspiring me, sir, and giving me the opportunity to serve and learn more skills to share within the Reserve Force po. And all the officers of the 1502nd Ready Reserve Infantry Brigade, and to our group commander po, Colonel Ferdinand Rejiga. Thank you, sir. Thank you po. Sige, so maraming salamat, Sir Roy. Thank you po, sir. Thank you po. Yes, for sharing your journey dito sa ating Laang Kawal. Yes. At ito naman ang gusto natin, na may advocate, ma-disseminate natin sa lahat, sa publiko, na ang atin pong uniform personnel o itong mga Laang Kawal natin, mga voluntaryo po itong individual na sumali sa ating military reserve force, ay handang maglingkod at makatulong sa ating sandathang lakas ng lipunan ng bansa
Yes, sir. Para lang sa kanon, kapag may mga pangangailangan, dagdag pwersa. Yes, no? po, sir. At sa kabilang banda, matuto rin ng mga karagdagang kaalaman para sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan. Yes. So muli po, ako si Bok Ricky at salamat sa ating lahat mula sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines and maging sa ating ARISCOM, sa ating ARISCOM and of course sa NCRDG, Yes. at sa ating NCRCOM sa 1502nd Brigade. Ay, hindi pala. Sa ano muna? Doon muna tayo sa 1302nd Yes. Community Defense Center, pababa, And sa 1502nd, hanggang sa mga batalyon, hanggang doon sa mga companies. Yes. So muli, ang inyong Bok Ricky, patuloy na maglilingkod, voluntaryo para sa serbisyo publiko. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Thank you po, sir.